Isa rin na dapat nating isaalang-alang ay ang pangangalaga sa ating mga anak, ang paghubog sa ating mga kabataan at doon sa mga yumakap ng Islam. Gayon din sa ating mga kababaihan sapagkat sila ang susunod sa atin kapag tayo ay lumisan na sa daigdig na ito. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating pagkakapatiran. Na kahit na minsan iba ang ating pagkakaunawa sa isang sitwasyon, isaalang-alang natin na ito yung blessing sa atin ng Allah. Na maaring magkaiba-iba tayo ng pananaw, subalit magkakapatid pa rin tayo. Dapat ay hindi mawawala ang ating matibay na pagkakapatiran sapagkat ang tunay na magkakapatid ay yaon lamang na mga mananampalataya. Yes, napakatibay ng ugnayang magkakapamilya. Alam naman natin, sa mga nag-abroad, 70% ng nag-abroad ay nagkaroon ng broken family. Kahit na supposed to be malayo tayo sa ating mga pamilya, dapat ay meron tayong constant communication sa kanila. Dahil advance na ang ating teknolohiya sa ngayon na hindi parehas kung ihahambing natin noon. Kinakailangan kasi ay naroon ang pagpapahalaga, nararamdaman ng ating mga anak, ng ating asawa, ng ating mga kamag-anak ang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila. Napakahalaga noon at ito ay nakakatulong upang maging matibay ang kanilang mga sariling pagkatao at hindi sila magkaroon ng psychological upbringings. Isasama natin ang ating mga asawa kapag tayo ay bumibisita sa mga non-Muslim dahil ang mga kababaihan ng kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon din sila ng participation sa larangan ng da'wa at iba kung paano sila mag-isip. Minsan, hindi ito naiisip ng isang lalaki at sila ay naiisip nila ang ganitong mga techniques o kaparaanan. Kaya napakahalaga, minsan isinasama natin ang ating mga asawa, lalong-lalo na kung ang pupuntahan natin ay pamilya o kaya ay mga kababaihan ng ating papaliwanagan. Yes, masyadong matibay ang ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang mga kamag-anak at labis-labis nilang pinapahalagahan at iginagalang ang buhay pang-pamilya. Which is kapag nalaman natin, ganito talaga yung napakagandang kaparaanan ng pamumuhay. Itong ating mga kabataan sa early stages pa lamang ng kanilang murang edad, ay hinuhubog na natin sila. Ibinabahagi na natin sa kanila ng pakaunti-pakaunti ang mga kaalaman bilang paghahanda sa kanila kapag sila ay umabot na sa edad ng puberty. Dahil ang isang bata, kapag pinag-aralan mo ay kung papaano mo siya pinalaki, ayun ang kanyang magiging personalidad o pagkatao. Kinakailangan ay, ang gusto kong iparating, hindi mo mapipigilan ang mga kabataan na makakita ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanilang pananaw. Dahil kapag lumabas sila, nakakita sila ng mga bagay na hindi dapat nila makita. So, kinakailangan ay under the supervision, nasusubaybayan natin ang ating mga kabataan, ang ating mga anak, dahil napakahalaga ng ganitong kaparaanan. Merong isa sa mga kilalang mga lecturer na kung saan siya ay nagsagawa ng panayam sa mga grupo ng mga kabataan sa isang eskwelahan hinggil sa kahalagahan ng pagsasala. Nung ibig sabihin, tinanong niya kung ano yung kahalagahan ng pagsasala, ay sumagot ng smarteng-smarte yung bata. Ang pagkakaiba ng mananampalataya sa walang pananampalataya ay ang pagsasala. Nung sinagot ito ng isang estudyante, binigay niya yung relos niya.
Subhanallah. Pagkatapos ng mahabang panahon, itong estudyante na ito ay naging scholar ng Islam. Dahil doon sa pagpapahalaga na ginawa nung lecturer, nung kapanahonang siya ay isang mag-aaral pa lamang. Parang treasure niya yun, naging daan para siya ay magpatuloy ng pagsasaliksik ng kaalaman at ang batang ito ay naging scholar ng Islam. Kaya ang isang bata ay tulad ng isang clay na ang clay pwede mo siyang ihulma ng kahit na anong hugis na gusto mo. Ganon din ang isang kabataan o isang bata, pwede mo siyang ihubog sa isang napakagandang paghuhubog na gusto mo na kung nais mo siyang maging isang scholar ng Islam, batay sa kung paano mo siya palalakihin. Paano mo siya ino-nurture sa kaalaman, sa mabuting pag-uugali. Kaya kapag pinahalagahan mo ang isang bata, ito ay magiging personalidad niya. Magkakaroon siya ng eagerness. Magsusumigasig siya na pag-aaralan niyang maigi kung ano yung nais mo para sa kanya hanggang sa maabot niya ang tugatog ng tagumpay na ito. Isa yun sa mga halimbawa. Isaalang-alang din natin ang paghubog at pagmamana. Ipapamana natin ang kaalaman sa mga balik Islam. Ang paghahanda sa kanila para sa isang hinaharap na tungkuling pananagutan. Maraming cases na napakaganda tungkol dito sa mga balik Islam na kung paano mo siya hinubog ay naging mga matagumpay sila. Tulad halimbawa ng isang kasong merong isang balik Islam na kung saan, subhanallah, itong isang balik Islam na ito, hindi mo akalain na magiging isang tagapangaral siya ng pananampalatayang Islam. Dahil nagkaroon siya ng mga trials, bago siya umuwi, supposed to be, ang plano niya ay mag-exit. Pero ang ibinigay sa kanya ay exit re-entry, kaya pumunta na naman siya dun sa opisina nila, pabalik-balik, at hinintay niya na baguhin ang kanyang visa para maging exit lang kasi gusto niyang bumalik sa ibang kumpanya. Habang hinihintay niya yung ganong proseso, namatay yung father niya. Pagkatapos nagkaroon ng trauma yung kapatid niya dahil sa namatay yung father niya, ang sumunod naman namatay yung kuya niya. Pagkatapos nung lumabas na yung exit niya, ang nangyari, na-hold up naman siya. Tapos meron na nga akong magbibigay ng visa sa kanya. Hintay siya ng hintay sa airport, hindi naman dumating hanggang sa hindi siya nakasakay. Kaya iyak siya ng iyak hanggang sa merong tumulong para maka-exit nga siya. Pero in spite of mga nangyari sa kanyang mga pagsubok, saksi talaga ako, naging isang magaling siyang propagator. Dahil sa hinubog siya ng mga nangangaral. Kaya napakaraming mga magagandang mga halimbawa na kung saan kapag hinubog mo ang isang tao, makikita mo sa pagkatao niya kung ano yung itinuro mo sa kanya kasi nararamdaman ng tao ang pagiging sincere mo, ang pagiging taimtim mo sa kanyang, sa pagbibigay mo ng mga pangaral sa kanya. Kaya ihanda natin ang ating mga kabataan, ang mga yumakap ng Islam, ihanda natin sila sa isang tungkulin o isang pananagutan na kung saan kapag sila ay umuwi sa kanilang mga lugar, magiging kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, kaya niyang mangaral, kaya niyang i-handle ang mga sitwasyon, paano harapin ang mga suliranin, paano mangaral, paano sagutin ang mga katanungan dahil hinubog mo siya sa ganitong larangan na kanyang haharapin kapag siya ay mag-isa na lamang. Patungkol naman sa pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi niya, ang pinakamabuti sa inyo ay ang pinakamabuti sa kanyang pamilya at ako ang pinakamabuti sa aking pamilya. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha hinggil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Pinagsisilbihan niya ang kanyang pamilya kapag oras na ng sala, siya ay nagsasagawa ng ablution, siya ay naglilinis o nagsasagawa ng wudu, at pagkatapos siya ay aalis ng tahanan patungo sa masjid para magsagawa ng pagdarasal. At kapag pinag-aralan natin ang naging tagumpay ng mga propeta at ang naging tagumpay ng mga tagapangaral ay ang mga kababaihan. Ibig sabihin, tulad halimbawa si Maryam bint Imran, siya ang humubog kay Isa alayhis salam. Si Khadija bint Khuwailid radiyallahu an, siya ang sumuporta ng alaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang palaging naroroon sa lahat ng larangan, sa lahat ng sitwasyon. Palagi niyang kinakasigan at sinusuportahan at tinutulungan ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng larangan. Naroon siya palagi. Si Fatima bint Muhammad, napakaganda ng kanilang mga pag-uugali at pagkatao. Si Asya bint Muzahim radiyallahu an, ang nagpalaki kay Musa alayhis salam. Kaya ang mga tungkuling ginagampanan ng mga kababaihan sa mga propeta, sa kani-kanilang mga asawa, ay napakataas na antas. Kaya napakaganda at napakahalaga na bigyan natin ng importansya ang ating mga asawa, ang ating mga anak, kabilang din ang ating mga anak na mga kababaihan. Sapagkat ang kanilang galing ay hindi katulad ng mga kagalingan ng mga kalalakihan. Iba yung nature ng kagalingang ipinagkaloob sa kanila ng Allah bilang kagandahang loob. At sinabi pa rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang daigdig na ito ay hindi hihigit kaysa sa pagiging pangsamantalang kaligayahan. At walang pangsamantalang kaligayahan sa daigdig na ito na mas higit kaysa sa pagkakaroon ng mabuting asawa, isang reliyosang asawa, isang mabait at makadiyos na asawa. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ito yung mga bagay na dapat natin isaalang-alang maging sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batay sa Quran, makikita mo ang ginawang pagpapahalaga ng ating mga kapatid na mga taga-Medina noong ng ibang bayan ang mga muhajirin mula sa Makkah. Ito yung ipinahayag ng Allah bilang pagpaparangal sa kanila. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. At yaong mga nauna sa inyo na ang kanilang tahanan ay sa Al-Medina, na tinanggap nila ang pananampalatayang Islam, minahal nila ang mga nangibang bayan sa kanila. At wala silang puot o hinanakit sa kanilang mga dibdib sa anumang mga ipinagkakaloob nila sa mga kapatid nilang nangibang bayan. Mas inuuna pa nila itong mga kapatid nila kaysa sa kanilang mga sarili, bagamat ito ay kailangan nila. Na kung kaya ang sinumang iniligtas ang kanyang sarili mula sa pagiging sakim o pagiging maramot, sila sa katotohanan ang naging matagumpay. Matatagpuan natin sa chapter 59 na ang talata ay 9 na kung saan nung nangibang bayan ang mga muhajirin, ang mga taga-Makkah, sapagkat wala silang dala na kahit na anuman kundi ang kanila lamang mga sarili, dahil hindi sila pinahintulutan ng mga taga-Makkah na makapagdala ng anumang mga bagay. Kaya dumating sila sa Medina, wala silang matitirhan,
wala silang anumang kasuotan kundi yung damit lamang nila at gutom na gutom sila at wala silang pagkain. Kaya sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino ang tatanggap ngayong gabi sa panauhing ito? Merong isang pamilya ng Al-Ansar ang nagkusa na nagsabi, kami ang tatanggap sa kanila o sugo ng Allah. Kaya ang ginawa nila ay pinatulog nila ng maaga ang kanilang mga anak at meron silang kakaunting pagkain na para lamang sa gabing iyon. Inayayahan nila ang kanilang kapatid at pagkatapos ay inihanda nila ang pagkain na kakaunti at pinatay nila yung ilawan upang ang makakain ng kakaunting pagkain na kanilang inihanda ay ang kanilang panauhin. At dahil dito ay pinarangalan sila ng Allah. Yung mga bagay na kailangan nila sa kanilang sarili ay ipinagkait nila ito, bagkos ay inuna pa nila ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya napakahalaga ng pagkakapatiran sa buhay ng isang mananampalataya o sa buhay ng isang Muslim. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Dahil sa sila ang pinakamagaling na henerasyon at pinarangalan sila ng Allah, yung kauna-unahang henerasyon sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talagang sinunod nila ng ganap ang pananampalatayang Islam, na kung kaya pinagbuklod ng Allah ang kanilang mga puso. Na kahit na gastahin pa ninyo ang lahat ng kayamanan sa ibabaw ng kalupaan, hindi kayo magkakaroon ng kakayahan na pagbuklorin ang kanilang mga puso, subalit ang Allah ay pinagbuklod ang kanilang mga puso, katotohanan ang Allah ang ganap na makapangyarihan, na punong-puno ng karangalan at kataas-taasan, at siya ang ganap at walang hanggang maalam na inilagay niya ang lahat ng bagay sa dapat nitong paglagyan. Kaya kinakailangan ay pahalagahan natin ang ating pagkakapatiran na wala tayong anumang puot. Meron pang isang sahaba na kung saan bago siya matulog sa gabi ay pinatatawad niya ang lahat ng mga nagkasala sa kanya. Na kung kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang taong ito ay isa sa kabilang na makapapasok sa paraiso. Ganun supposed to be ang ating pagkatao bilang isang mananampalataya o bilang isang Muslim. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. At nakalagay din sa chapter 8 verse 73, at yaong mga walang pananampalataya, sila ay nagtutulungan sa isa't isa laban sa inyo o upang sirain ang inyong relihiyon. Kapag kayo o mga Muslim ay hindi nagkaisa, magkakaroon ng tinatawag na mga fitan. Magkakaroon ng pagmamalupit at magkakaroon ng katiwalian sa ibabaw ng kalupaan at matitinding mga kasamaan at mga corruption. Kaya napakahalaga ang pagkakaisa ng bawat mananampalataya dahil, subhanallah, kung paano naging matagumpay ang mga naunang sambayanan sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa sinunod nila ang katuruan ng Quran at katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at babalik ang mga Muslim sa katulad ng kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago maganap ang pagkagunaw ng sandaigdigan.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Masya Allah. Dito sa talata na ito na kung saan binanggit ng Allah, at hawakan niyo ng mahigpit ang lubid ng Allah, kayong lahat, at huwag kayong magkahiwa-hiwalay sa inyong mga sarili. At alalahanin niyo ang kagandahang loob ng Allah sa inyo, na kayo ay magkakaaway noon sa isa't isa, subalit pinagbuklod niya ng isa ang inyong mga puso. Nang sa ganoon, sa pamagitan ng kanyang habag at kagandahang loob, kayo ay naging magkakapatid. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Noon ay nasa bingit ng impyernong apoy, at iniligtas kayo ng Allah mula sa kapahamakang ito. Sa makatuwid, sa ganito, nililinaw ng Allah ang kanyang mga talata upang kayo ay mapatnubayan. Chapter 3, verse 103 ng Dakilang Quran. Kaya bilang isang Muslim, mas maganda na at siguradong makabubuti para sa atin na hindi dapat maging bahagi ng ating pag-uugali na ang lahat ng tao sa buong daigdig ay maliban sa akin. Dapat ay meron tayong mga consultation, meron tayong mga pagpapayuhan sa isa't isa. Tulad halimbawa, noong kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag sa kanya ni Anghel Jibrail na inutusan sila ng Allah na magtungo sa Banu Qurayza. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang nakarinig ay nararapat na sumunod. Hayaan niyang magsagawa siya ng salat al-asar, kundi sa lugar ng Banu Qurayza. Noong marinig nila ay sumunod sila at nagpunta sila patungo doon sa lugar ng Banu Qurayza. At sa kanilang paglalakbay patungo doon ay dumating na yung oras ng salat al-asar. At mapapansin natin na yung iba sa kanila ay huminto para magsagawa ng salat al-asar, at ang iba naman ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. At kanilang sinabi, hindi kami magsasagawa ng salat al-asar maliban lamang kapag kami ay nakarating na sa lugar ng Banu Qurayza. At yung iba naman sa kanila ay tumigil at sinabi nila, sa amin, gagawin muna namin ang pagsasagawa ng pagdarasal. Dahil hindi yan ang pakahulugan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig niya lamang sabihin na tayo ay magmadali patungo sa lugar na iyon. Kaya sila'y nagsagawa ng salat al-asar, at pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Samantalang ang iba ay inantala muna nila, hindi muna nila ginawa yung salat al-asar hanggang sa makarating sila sa lugar ng kanilang patutunguhan. Noong binanggit nila ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi naman nagalit ang propeta. Bagkos ay sinang-ayunan ang pananaw ng dalawang grupo. Maniwala kayo kapag nakitungo tayo ng mabuti sa mga tao ng may kahinahunan at bukas na pag-iisip, ay
mararamdaman natin na mamahalin nila tayo at papasok ang ating mga pangaral sa kanilang mga puso. Kaya dito yung point of view na dapat natin isaalang-alang, ang pinaka-objective natin ay hindi kinakailangang maging agree tayo sa isang legal issue, kundi ang pinaka-objective natin ay hindi tayo magkaroon ng conflict sa isa't isa. Tulad halimbawa, may mga pangyayari sa mga naunang mga scholar ng unang panahon na kung saan napakaganda ng katuwiran na ito. Maaari tayong hindi mag-agree sa isang bagay, subalit magkakapatid pa rin tayo. Dahil merong kwento mula sa isa sa mga scholar ng Islam, si Imam Ash-Shafi'i, naway kahabagan siya ng Allah, na nakipagdebate siya sa isang scholar hinggil sa isang legal na issue. At nagkaroon sila ng pagkakaiba at sila ay nagtalakayan hanggang sa nagtaasan ng boses at ang bawat isa ay hindi na kumbinsi. What I mean, ako ang tama, mali ka, pero sabi naman ng isa, hindi, ako ang tama, ikaw ang mali. Hanggang sa nagbago na yung complexion, yung namula na yung mukha ng isa sa mga scholar at nagalit na at naramdaman niya yung sakit dahil sa kanilang pagtatalo. Kaya nung natapos na yung tinatawag na talakayan, ay sabi ni Imam Shafi'i, kinausap niya yung scholar at hinawakan niya yung kamay at sinabi, maaring hindi tayo mag-agree sa isang usapin, subalit tayo ay magkakapatid pa rin. Kaya ito yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang kung sakaling may mga issue na hindi natin napagkakasunduan, kung sakaling hindi niya tinanggap ang anumang iyong katuwiran o yung mga legal na mga advices, ay hindi tayo dapat masaktan sa isa't isa. Dapat ay tanggapin natin na ganoon talaga yung nature. Dahil kaya nagtagumpay ang mga sahaba, ay ganoon ang kanilang pamamaraan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.